Okay guys, sasagutin lang po natin yung madalas itanong nung iba. Karamihan po ngayon is nag-refuse to work. Hindi nila makayanan yung pag-uugali ng kanilang amo, yung oras at pagod sa trabaho. Kadalasan pa ang nirereklamo nila ang kanilang mga alaga kasi meron silang alagang special child. Meron pong nagtanong sa atin, 5 araw pa lang ako, gusto ko na pong umuwi ng Pilipinas, pwede po bang mag-refuse to work? Bilang ikaw ay isang kasambahay or OFW, kung hindi mo na talaga kaya yung trabaho mo dahil sobrang overwork ka na, may karapatan kang mag-refuse to work. So, ang gawin mo, mag-report ka sa iyong agency. Pero tungkol naman sa pag-uwi mo, hindi ka makakauwi hanggat hindi ka nabibigyan ng final exit visa. Kung nag-refuse to work ka at nag-report ka sa iyong agency, dadalhin ka sa agency, doon ka lang may stock, hindi ka makakauwi hanggat hindi nagbibigay ng final exit visa sa employer. Tungkol naman sa plane ticket, kung isa kang refuse to work, depende na po yan sa pag-uusapan nyo ni agency kung ikaw ang bibili or sila ang bibili. Pero paalala ko lamang po sa mga mahal nating kasambahay, huwag po kayo basta-basta mag-refuse to work. Kasi pag nag-refuse to work kayo, hindi naman kayo makakauwi agad. I-stuck lang kayo sa accommodation, wala kayong sahod, minsan wala pa kayong pagkain doon. Kaya timbangin yung sarili kung kaya naman yung trabaho nyo, kayanin nyo hanggang matapos ang kontrata nyo. Mahirap kasi pag nasa agency na kayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan kayo doon. At hindi natin alam kung kailan kayo makakauwi ng Pilipinas. Pangalawang tanong guys, ito yung kadalasan or tinatanong ng karamihan. Kung halimbawa nag-refuse to work ka, may babayaran ka ba at magkano? Halimbawa nag-refuse to work po kayo at magkano or tungkol sa babayaran nyo, hindi po natin alam kung paano po nila i-compute yun. Pero bibigyan ko po kayo ng idea bakit sinasabi nila na ganito kalaki ang babayaran nyo. Kasi i-charge nila lahat sa inyo yan, tulad ng plane ticket na ginamit nyo nung nag-abroad kayo, yung visa. Yung kabuuan ng kontrata nyo, yung 2 buwan doon is babayaran nyo. At yung ibang charges, for example, sila yung gumastos sa passport nyo, free kayo ng accommodation sa mga pamasahe nyo. Kung lahat yun, sagot ng agency nyo, lahat yun babayaran nyo pag nag-refuse to work kayo. Kung sinasabi ng agency nyo na tapusin mo ang 3 months sa iyong employer tsaka mag-refuse to work. Siguro, pag nagtagal ka ng 3 months sa iyong employer, wala ka nang babayaran or hindi na ibabalik ni agency ang binayad ni employer. Yung 3 months kasi na yon is probation period ni kasambahay. So, hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan ni agency at saka ni employer. Wala namang problema yung agency sa Pilipinas. Ang kadalasan na nagkakaroon tayo ng problema, yung ka-tie-up nila, yung agency dyan sa abroad. Sila yung matigas. Tsaka doon napapahamak ang ating mga OFW kasambahay sa mga agency sa abroad at hindi sa Pilipinas. Kahit laging sinasabi ng agency na kailangan mo bayad ng malaki para makauwi ka, pero wala pa naman nagbabayad ng ganong kalaking halaga para makauwi si OFW. Saan naman sila kukuha ng ganong kalaking halaga? Halos lahat ng mga ginastos nila abroad galing agency or inutang pa, di ba? So, wala naman nagbabayad na ganong kalaki. Ang kadalasan lang na binabayaran ng OFW kasambahay pag nag-refuse to work sila, sa kanila yung plane ticket. Sila yung bumibili. Ito rin yung madalas na tinatanong ng karamihan kasi pag hindi ko na makayanan yung sobrang dami ng humihingi ng tulong, talagang pinapasa ko na sila sa direct Polo. Binibigay ko yung number ng Polo. Tapos nagme-message sila ulit sa akin ang sinasabi nila, Ma'am Jo, yung number ng Polo na binigay nyo, hindi naman po nagre-reply. Hindi po natin alam kung anong dahilan. Basta nakita natin sa page nila, yun yung number nila, kontakin natin sila pag may problema kayo. Yun din ang reklamo ng karamihan. Hindi daw sila sumasagot sa tawag, hindi daw sila nag-reply sa mga message, lalo na pag humihingi sila ng tulong. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nila. Basta nakita po natin sa page nila, yung mga pinupost nilang contact number, yun po ang binibigay ko sa inyo para mag-direct po kayo sa Polo. May isang MWO or Polo na walang number. MWO Jordan, dapat yung page po ninyo may contact number po para just in case na kailangan po ng tulong ni OFW, meron po silang tatawagan or may number po silang kukontakin sa inyo. Sana naman po mailagay po ninyo sa inyong page ang contact number ng inyong opisina.
Ito rin po yung madalas itanong ng karamihan. Hindi lang sa bansang Middle East, halos lahat ng mga OFW sa buong mundo, tinatanong nila tungkol sa OWA or Cash Assistant, balik hanap buhay, kung halimbawa mag-for good na sila sa Pilipinas. Tungkol po sa OWA Cash Assistance, ang mga katanggap lamang po nito ay yung mga OFW distress. Nagkaroon ng malaking issue ang OWA dahil sa pagbigay nila ng 500K sa isang OFW na nawalan ng anak. Tungkol po sa OWA Cash Assistance, mga OFW distress lamang po ang nakakatanggap nito. Kung natapos ang kontrata mo at umuwi ka ng Pilipinas, wala ka pong matatanggap na cash assistance. Pero pag active ang iyong OWA membership, iaalok ka po ng ibang program. Tulad ng pwede kang mag-aral ng TESDA, libre. Pwede kang mag-loan ng up to 1 million pesos. Pero depende po yan sa evaluation ni Land Bank at saka ni OWA. Kailangan po dito is collateral. Kaya kung natapos ang kontrata mo na umuwi ng Pilipinas, huwag ka na mag-expect na mayroon kang makukuhang cash assistance galing OWA. Kung active ang iyong OWA membership, aalokin ka ng ibang program. Ito po yung last na katanungan. Si OFW gusto ng umuwi ng Pilipinas kahit hindi natapos yung kontrata niya. Pinayagan siya ng kanyang amo, pero ayaw ng kanyang agency. Kung halimbawa, gusto kayong pauwiin ng inyong employer, ayaw ng agency nyo, walang magagawa ang agency nyo. Basta sabihin nyo sa employer nyo kung gusto kayong pauwiin, bigyan kayo ng plane ticket, bigyan kayo ng final exit visa, diretso uwi na at hindi nyo na kailangan dumaan sa agency. Bakit kadalasan sa mga agency, ayaw kayong payagang umuwi? Kasi si employer, binabawi yung ginastos niya sa agency. Kaya sinasabi ng agency, huwag kayong uuwi. Kaya pag sinabi na inyong amo, o sige, pauwiin kita sa Pilipinas, sabihin mo, sige, pakita mo sa akin yung final exit visa ko, plane ticket ko, uuwi ako. Hindi mo na kailangan pang dumaan sa agency. Pag sinasabi po ng inyong employer na ayaw niya sa inyo, pauwiin ka ng Pilipinas, pero wala naman binibigay ng final exit visa at saka plane ticket, ang ginawa niya, binalik ka sa agency. So, malabo pong makakauwi kayo. Kasi kadalasan ang ginagawa ng agency, binebenta po kayo sa ibang employer. Kaya kung ayaw sa inyo ng inyong employer, o sige, pauwi nyo ako sa Pilipinas kamo. Bigyan nyo ako ng final exit visa, bigyan nyo ako ng plane ticket. Pero kadalasan ng mga employer, pag nag-refuse to work si OFW kasambahay, binibigyan niya ng kaso, dinadaan niya sa korte kasi hinahabol niya yung labor insurance niya daw. Pag okay na yung labor insurance, tsaka niya bibigyan ng final exit visa si OFW. Yung mga ibang employer kasi, ginagawa nilang kalabaw ang ating mga kasambahay. Akala nila kasi hindi napapagod. Hindi naman yan magrereklamo. Hindi sila magrereklamo kung hindi sila napapagod. Minsan kasi kadalasan madamot sila sa pagkain, hindi sila nakakain ng maayos. Kaya sila nagkakasakit. Ilang buwan pa lang silang nade-deploy galing Pilipinas, may mga sakit na. Kung hindi may masakit, na-operahan na. Paano? Kulang sa pagkain, pagod sa trabaho. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo guys, yung mga nasa Pilipinas, balihin nyo pong makinig, lalong-lalo na sa mga related or sa mga balita tungkol sa mga OFW kasambahay sa bansang Middle East para magkaroon kayo ng idea. Hindi ko naman nila lahat ng employer is sa pangit ang ugali or madamot. Pero karamihan ng employer, kadalasan. Ganon ang reklamo ng ating mga OFW kasambahay sa bansang Middle East. Kaya bago kayo mag-abroad sa bansang Middle East or pumasok ng trabahong bilang kasambahay, isipin nyo muna, kaya ko ba to? Hindi lang yung sahod ang isipin nyo rin yung trabaho nyo. Isipin nyo rin kung paano nyo pahikisamahan ang inyong amo, kung kakayanin nyo. Huwag lang po yung sahod ang isipin nyo din yung kapakanan nyo. Isipin nyo rin po ang magiging sitwasyon nyo. Sana guys, nakakuha kayo ng konting tips or idea sa video na ito. Hanggang sa muli guys, ako nga po pala ang inyong lingkod, Renzi Fernandez po, isang OFW advocate.